Magandang hapon sa lahat. Ito po si Herbert Curia, author-promoter ng Human Rights Promotion. Ang ating boses at ang boses ng Human Rights Promotion. Sa malayang demokrasyang ito, kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo, bayan ng Kalimutan ng Galban ng Santa Maria, mula sa isyong ating nakalapat ng babantay sa mabuting pamamahala, patas ng hustisya, patang pantao, ay hinggil sa issue ng bilateral meeting ng UN at NTF-ELCAC nitong October 4, 2023. Siniguro NTF-ELCAC na sa United Nations sa meeting nila na ang NTF-ELCAC ay governance against terrorism is abiding and guided by human rights principle at kinukupit nila ito sa nations. So yan yung ating tinungayang topic, yung naging bilateral meeting ng UN at saka ng NTF-ELCAC. So yung NTF-ELCAC, ito yung opisina kung saan ay binuo ito sa panahon ni Pangulong Duterte para wakasan ang communist insurgency o yung communist rebellion. So ngayon ay ibinida ng NTF-ELCAC na sa United Nations na sumusunod ito sa human in ending insurgency, kagaya ng pagbabalik loob program or processing of rebel returnees at pag-rescue ng mga minors. May sila sa reintegrations mula sa pagbibigay nito ng training at skills at trabaho, gayon din temporary shelter at identity building, etc. etc. So yun yung magagandang programa ng NTF-ELCAC na sila ay, according to them, kanilang ibinida to doon sa UN na sumusunod sila sa rights IHL at kagaya ng mga programa na pinoproseso nila, yung rebel returning, nagbibigay sila ng training, skill, trabaho, sa reintegration, so pwede na ulit sila makabalik sa lipunan kung sila ay nakapag-rebelde sa sila ng gobyerno at sila ay pwede na uling makapamuhay. So sila ay binibigyan din ng temporary shelter, trabaho, yan, yung kanilang identity at iba't ibang mga kakibat nito na programa ng ating NTF-ELCAC o ng pamahalaan with NTF-ELCAC at saka kagaya rin sa OPAC. So may barangay development program din sila para sa pagpapaunlad ng mga komunidad. Barangay development program naman ay ang ginagawa nito ay dinidevelop nito yung mga barangay. So meron silang yung mga insurgency risk area, nagsasagawa ng programa din yung ating NTF para sa ng mga barangay. So tumutulong sila dun sa mga lokal na pamahalaan in every barangay na may risk area doon sa mga control areas ng mga reds ay kanilang dinidevelop yun para yun ay umunlad yung mga barangay na yun o yung mga bayan na yun para yung mga insurgents ay mahikayat nila at matulungan nila makapagbagong buhay. Ba ay hindi mahikayat sa pagkalaban sa gobyerno o sila ay makapumuhay na maayos sa kanilang mga barangay na kung saan nga ay nagmumit siya nung kanilang pagre-rebelde ay yung sila ay dala ng kahirapan at iba't ibang mga bagay na hindi valid justice na kaya sila ni-rebelde. So ngayon ang Human Rights Promotions ay maring sumusuporta sa mabuting pamamahala at justisya at karapatang pantao. At sa isyong ito na bilateral meeting ng UN at NTF-ELCAC ay mahalagang bagay ito upang ang UN o United Nations ay tingnan ang hakbangin ng pamahalaan mula NTF-ELCAC in ending insurgency or terrorism sa bansa. So yun. So napakahalagang bagay yung bilateral meeting na yan para matingnan busisi nung UN yung hakbangin ng pamahalaan mula NTF in facing insurgency o yung kampanya ng NTF na pagkalaban sa insurgency o na ito ay kanilang wakasan sa pamamagitan ng kanilang mga programa. So ngayon ay ang ating United Nations dapat na busisiin nila yan
at kanilang inalam yung mga at kanilang ginabayan ito para sa pagpapairal ng karapatang pantao at mga programang ginagawa nito kung ito maabay sa human rights, at ito ay nakatutulong para yung lipunan ay maging malusog at yung insurgency ay talagang maglast. So, doon sa habangin na ginagawa ng NTF with the UN guidance also, and implementation of the international law na kanilang pinatutupad. So, ayon sa NTF-ELCAC na pahayag ay kanilang sinusunod ang human rights in facing insurgency sa bansa, at ito ay dapat lamang nilang sundin at pairalin upang umiral ang karapatang pantao at mapangalagaan partikular ang kapakanan ng mga sibilyan sa bawat komunidad sa pagitan ng digmaan o magkabilang panig. So dapat lamang na yung NTF-ELCAC o yung pamahalaan ay sumunod sa international law o human rights in peace insurgency. So yan, yung whole nation approach sa NTF-ELCAC through NTF-ELCAC in ending insurgency with communist rebels, dapat sinusunod nila yung human rights, IHL, para hindi nila dapat labagin ito sa supil dito sa communist insurgency, sapagkat pangunahing pinoprotektahan nito yung lipunan, yung ating kapaligiran, ating komunidad, na ito ay hindi dapat ay napoprotekta at hindi dapat ito naaapektuhan sa labanan ng magkabilang panig. So dapat yung mga sibilyan hindi nalalamay, hindi sila na nagagawa ng pang-aabuso ng gobyerno at maging noong CPP and PNDF doon sa kanilang labanan. Kaya dapat walang sibilyan na magsasuffer in fighting of the two. Yung fighting of the two side na ngayon ay dapat ay sundin yung human rights and IHL. So yun ang dapat na umiiral. So sana nga ay ito pa rin mabuti ng ating pamahalaan with kanilang gabayan, yung AFP, PNP, lahat ng sangay ng pamahalaan na persa na humaharap sa CPP and PNDF, na ito ay dapat ay susunod sa karapatang pantao o IHL. So naway maiting na naging gabay nations sa NTF-ELCAC sa pamahalaan issue of insurgency sa bansa, particular itong hinaharap ng NTF-ELCAC na CPP and PNDF lamang sa kanila, kundi maging sa lahat ng usapin ng insurgency sa bansa. Ang pag-maintain ng human rights abidance ay kanilang pinag-usapang mabuti ng NTF sa usap sa gayon ay ipatupad ito ng ating pamahalaan. So yun, yung pag-maintain ng human rights abidance, dapat ito ay pinag-usapang mabuti nung NTF at saka nung UN. So dapat yung pagsunod nung NTF, dapat ito ay according to NTF, kinukomit nila sa UN yun. At dapat lamang na magabayan silang mabuti at mayroon silang time to time na checking dyan. O taon-taon, maaari o every 6 months para nakikita yung hakbangin ng NTF-ELCAC na ito ay talagang tumutupad sa kanilang tungkulin na nire-respeto yung karapatan. Sa gayon ay walang nalalabag yung nababiolate ng karapatan na mga sibilyan, lalong maging yung mga rebelde hindi nababiolate yung karapatan, at maging sila rin ay hindi nababiolate yung karapatan in issue na susunod yung pamantayan ng IHL, International Humanitarian Law, at saka human rights. Yan ay pinag-combine yan, gino-comprehensive yan through yung karil na comprehensive agreement on human rights and international humanitarian law. So yan ay pinaigting noong mga panahon panahon na hanggang ngayon yan pa rin dapat sundin, na may di na pagsunod ng IHL at human rights. Kaya lang yan ay yan nga yung nagiging problema ngayon. Doon sa sinasabi ng NTF ay tila mayroon siyang lapse doon sa nangyayari talaga, na hindi yata niya nakikita na marami ang naipalabas sa telebisyon at marami ang
naipahayag ng Human Rights Watch, mga concern at maging nung rebels na umaalma rin doon sa nagiging paglabag sa karapatang tao ng ating kasundaluhan, maging ng PNP at maging yung ginagawa ng NTF mismo ng kanilang mga tauhan through nung kanilang mga opisyal para din noon na nang red tag. So hindi rin maganda yon, paglabag din sa karapatan yon na kung saan sila nga ay naging guilty doon sa ombudsman. So yun ay malinaw na mayroong nagagawang paglabag ng NTF. So kanyang tingnan rin mabuti yung kasundaluhan at mga pulis doon sa paglabag na yan. Sabagat mayroong nakikita lang yung Human Rights Watch at iba't ibang concern group hinggil doon sa nagiging paglabag sa karapatang tao. Appearances, yung latest ngayon, yung mga activists ngayon, yun ang nagiging ngayon. Mula nung panahon pa ni Pangulong Duterte, nagkakaroon ng problema sa mga aktivista. Ni-red tag nila na NPA, tapos yung iba kinukulong, yung kinakasulang talamak charges. Yung iba disappearance. So yun yung napapatala ng mga na ginagawa ng ating pamahalaan. So sa ngayon ay latest yung dalawang aktivista na environmentalist. So sila ay di umano miyembro ng NPA, pero pumalag yung dalawa doon sa interview sa parang forum publication na hindi naman daw sila miyembro ng NPA. Mali yung parata. Ayun ang ini-insist mo ating kasunduan. So ibig sabihin mali yung pag-aresto sa kanila. Inaresto kasi sila kaya lumalabas ang abduction kasi nga hindi naman sila miyembro ng NPA at sila ay walang mga baril ng mga panahon na yon. Kaya nagkamali yung yung ating pamahalaan na pag-aresto sa kanila. So ay yung proseso kasi ng ating pamahalaan, mga ganun nagkamali. Kasi kapag ganong NPA ka, pwede ka nilang pwede ka na ng kung ano ba kung NPA, syempre pupuntahan ka. Kaya lang ang problema daw walang warrant of arrest tayo kaya nasabing abduction. So ngayon dapat may warrant of arrest bago ka arestuhin. Kaya lang siguro yung ganun ang problema daw na walang warrant. Kaya lang kung siguro akala nila talaga yung inaresto ko kahit walang warrant. So yun ang problema lang doon. Pero siyempre interrogate nila yun. So ngayon yun yung nagiging paglabag sa karapatang tao na nakapangaan na mga ganyan, mga aktivista. Yung iba nasa salvage, yung iba disappearance, tapos kagaya yung kay Pempeng ko matagal na ron na nagkakaroon disappearance. Tapos yung yung ba yun, yung sa UPD naman, yung mga yung matagal na disappearance. So ngayon ay yung ganyan pa rin nagiging nagkakaroon ng disappearances pa rin. Inaarest hindi naman talaga NPA. So yun ang maling ginagawa ng ating pamahalaan. So ang record ng human rights violation in insurgency sa bansa facing CPP and PNDF ay ang naitala dito mula sa iba't ibang nagtatala at Human Rights Watch sa bansa. So from disappearances, extrajudicial killings, torture, etc., violation of human rights, and ay taliwas doon sa ibinibida nung NTF-ELCAC sa UN na bilateral meeting nila nito nakaraan. So ang red tagging ay laganap sa bansa laban sa mga aktivista at iba't ibang sektor at maging nasa pamahalaan. So yun. Kaya dapat yung ating NTF-ELCAC pag-ibayuhin niya yung kanyang pagsunod sa human rights at IHL at pagsabihan niya, pangaralan niya yung hanay ng AFP ng PNP na sumunod doon sa IHL at human rights in facing CPP and PNDF in fighting in kung meron silang enkwentro at kung aaresto. Halimbawa, nasa isang kung aarestuin nila sa isang ganito komunidad, dapat mayroong arrest warrant. So, maliban na lang kung talagang kung mayroon sila nakitang baril doon, siguro pwedeng warrant of arrest. Kaya lang maging wag abuso at maging makatotohanan na inaaresto talaga nila na may baril yan, kagaya ng sinasabi ng trauma charges. Kahit walang warrant ka, kung mayroong baril, pwede mo sitahin. Kaya lang yun ang nagiging problema. Halimbawa na-report ka, sisitahin ka, kung wala kang armas, dadalahin ka pa kasi interrogate ka. So yun ang malaking problema. Tapos mawawala ka na lang o torture ka. So sana hindi ganoon. Dapat daanin talaga sa mas kung paano nila aarestuin halimbawa ng PNP ng sundalo
yung isang tao na sinasabi nila natin o na nasasabi na sila ay NPA o sinasabing impormasyon, dapat mayroong warrant of arrest kung ganung ikaw ay aaresto ng ganyan. At kung yan ay nasa kabundukan, may tangan-tangan niyang baril, daanin mo sa bastong panghuli kung paano nila ikwento yun yung mga NPA doon sa kabundukan. Hindi lalabag nito ay agent na kung paano sila mag-ikwento yun, kung paano susupiling yun. Hindi nalalabag nyo ay agent. Ngayon, yung mga nasa civilian mode, hindi basta-basta nila dapat aarestin yun. Dapat mayroong warrant of arrest sila. Kahit pa sabihin nilang yun ay pinaghihinala ang NPA o tinuturo ang NPA, mag-i-issue sila ng warrant of arrest para ma-aresto yung mga naka-civilian mode. Unless ito ay wanted fugitive sa kanila na NPA na halimbawa siya ay kilalang personalidad ng NPA, ay maaari mo silang arrestin. Siguro dapat nga may warrant of arrest pa kahit na kilala ka pa na ikaw ay isa kang kilalang personalidad. Pero siguro yung ma-arresto nila ng walang warrant of arrest kung talagang kilalang personalidad yun. Pero hindi naman nila dapat papatayin kung yun ay walang armas at yun ay hindi nakikipag-enkwentro doon sa pamahalaan. Diba? So dapat i-instance nila yun na pinasusuko nila. Ngayon kung hindi sumusuko at pinagbabaril sila, hindi saka lamang pero kung in-instance nila, sumuko ka, kami mga pulis, mga ganong klase ng pag-aresto, sumama ka sa amin, ikaw ay ganito. Kung sumama, hindi mo din dapat ito di ba? Mga ganong tipo, aresto. Simpleng pang-aresto. So yun, at sana ay hindi dapat na gumamit ng dahas at gumamit ng force, excessive force yung ating PNP, at lalong-lalo na yung mga pinag-iintahan, lalo na yung mga sibilyan. So ngayon yung mga nasa kabundukan na talagang armado, mga Armalite, mga M203, mga machine gun, talagang targetin na makipag-enkwentro sila ron at huliin nila. Siguro hindi naman nila mahuhuli yun kung hindi sila makapag-enkwentro. So lalabanan sila nun diba? Kaya nga may baril sila doon. So ngayon maging matotohanan naman na nung may pangyayari na ini-insist nung CPP and PNDF na yung 5 nilang kasamahan in-enkwentro di umano nung sundalo massacre yung dahil mga walang armas at yung tricycle driver na damay pa at may buntis pa, mga nag-medical leave lang daw sa NPA pero walang armas na bumaba. So dapat aarestuin lang kung talagang sila ay pinatutunayan nila o ayos sa intelligence nila talagang mga NPA yun. Aarestuin nila with warrant of arrest, pagkatapos ay kanilang dadaanin sa tamang proseso ng interrogation, etc. Para patunayan at sampahan ng kaso kung NPA talaga sila. Mga ganun. At kung hindi sila masasampa ng kaso, palalayain. Halimbawa, ganun, lalo na. Maituturing sila na isang sibilyan. So ngayon ay kung totoo yun sila, walang warrant of arrest. Tapos gano'n na, di massacre yun, murder. Diba? Sana hindi ganun ang gagawin. Kapag halimbawa may NPA na ganun, kung ma-arrest nila ng madadala nila para mapanagot nila sa kung gawin nila. At dapat may warrant of arrest. Tama nila pakuli. Pag wala, hindi sila pwede lang ng taong ganun. Ano yung gumagawa ng krimen yun. So yun. So pag iba yun parang sinasabi nga, pag-aresto ng act of crimes, di ba? Kung walang act of crimes, hindi pwedeng arresto yun. Dapat may warrant of arrest ka, di ba? Dahil nga sa yung pag-iinipay, continuing crimes, kahit ganun, kung civilian niya, hindi nagkamali ka, di ba? So, pag ibayuhin ng NTFL clock ang human rights abidance facing insurgency, sapagkat maraming human rights violations sa bansa ang nangyayari according to different human rights groups sa bansa at progressive groups who among the government and the insurgent stating the truth. Alin ba yung mga totohanan? Yung gobyerno o yung mga human rights groups at maging yung rebelde na kanilang nag-i-insist dun sa ginagawa ng gobyerno pang-aabuso sa kanila. So, sino ba yung makatotohanan? Yung NTF o yun? Diba? O yung ating gobyerno? So, kaya sana huwag labagin kung
kung wag lang karapatan ng tao at ipatupad yung kanilang tungkulin na sumusunod yan. At nasa legal na proseso, yung the law itself ay huwag nilang nabanggit. So sa ibang balita ay isang labor leader ng TMU ang napasalag di umano ng ating state forces mula PNP. Sa pagsisibil nito ng warrant of arrest at ayon di umano sa kanila ay nalaman itong biktima na si Jude Fernandez. Ang pamilya na nito at ilang grupo ay di sangayon sa pahayag di umano ng ating kapulisan, kundi ito ay pawang extrajudicial killing o pinaratangan nila na pinaslang yung biktima. So yun yung latest na isa pang bagong balita na kamakailan ay mayroong inaresto yung ating PNP with CIDG na di umano ay ito ay nanlaban sa kanila ay patay. Pero according to the family tsaka investigasyon ng mga labor groups, human rights group, pawang extrajudicial killing yun, sapagkat walang panlalaban na nangyari doon sa part ng biktima. So nananawagan ng ang concerned progressive groups at human rights groups ng hustisya para sa biktima at itong kanyang remains ay ibalik na di umano sa kanyang pamilya na ito ibinabalik. So hindi pa ibinabalik yung pamilya. So nananawagan sila sa pamahalaan ng justice at fair investigation. So ngayon ang pamahalaan naman mula sa Malacanang kay Secretary Bersamin ay pagkakaisahin niya lahat ng ahensya para doon sa probe o sa investigasyon nito at upang mabigyan ng hustisya yung biktima. So yun yung nasa nanibulan ngayon with our administration. So ayon ng pulisya ay hindi itong si Fernandez ang kanilang napaslang, kundi isang nagngangalang Oscar Dizon na may kasong barber at miyembro ng CPP. Ang remain di umano nitong si Fernandez mula noong mapaslang ay hindi pala ibabalik nga raw sa pamilya. So sabi ng PNP, certain Oscar Dizon na miyembro ng CPP yung kanilang napaslang, nanlaban sa kanila. Pero according to family, hindi yun yung napaslang nila. Mali ang taong kanilang nainkwentro o sinasabi nilang inikla, kundi isang certain Jude Fernandez na labor leader at hindi siya nanlaban di umano sa pamilya. Ay dinadahilan ng gobyerno ng laban. So mali yung kanilang inaresto o kanilang na-target na person na arestuhin. So napagkamalan nilang yun ay si Oscar Dizon at sinabi ba nila ng laban. So kaya dapat mag-imbestigan mabuti yan at mapanagot, dapat managot or maabsuelto kung talaga ito ay nasa ayon sa proseso at talaga mayroong nangyari na panlalaban. So yung accountability ito ay patunayan ng ating investigations at kung mapatunayan na mayroong sala, papanagutin sa korte. Kung wala, sabitan pa ng medalya kung totoo ang ginawa nila. So we pray God and Jesus Christ justice na gabayan ng makatarungan na investigasyon ng kasong ito at mapanagot ang salarin dito o maabsuelto. We pray for justice naway ang pamahalaan mula sa Administrasyong Marcos ay magpairal ng patas ng hustisya. Yung ito at magabayan kayo ng ating Panginoong Jesucristo at Panginoon. So patas ng hustisya, nanampalataya tayo ng patas ng hustisya mula sa makatarungan Diyos, nagabayan yung ating pamahalaan para sa papairal ng fair justice dito sa isyong ito na mayroong napaslang na labor leader. So sana ay umiral yung patas ng hustisya at mabigyan ng hustisya yung tao. So muli, maliwanagan ni Banal Santa Maria ang lahat mula pamahalaan at mamamayang Pilipino at talimain ng mabuting tao. At ang mamamayang Pilipino ay sumunod naman sa ating pamahalaan at makapamuhay tayo ng mabuti, magaan, maayos at mapayapa. Yan. At tayo ay ayusan. Kung sumusunod sa pamahalaan ng pamahalaan naman, nagpapairal ng mabuting pamamahalaan, hindi sila umaabuso. So sa gayon, yung tayo makapumuhay ng mabuti kung walang lumalabag sa batas mula sa pamahalaan, mamayang Pilipino at hindi umaabuso yung ating pamahalaan. Lalo na may kasang spiritual tayo dyan kung tatalimayin natin yung mabuting balita at talimayin ng mabuting balita upang makapamahalan ng mabuting pamahalaan yung mga tao makasunod doon sa ating gobyerno. Yan. So muli, ay umabot sa inyo lahat.
God bless. Sana nakapagsabawas naman ang Human Rights Commission sa lingong ito hinggil sa issue ito ng karapatang pantao. Ayan. Mula dun sa tinungay natin na UN NTF-ELCAC bilateral meet at itong issue ng pagpaslang sa isang labor leader na ito ay mabigyan ng katarungan. Magandang hapon sa inyo lahat at God bless.